Purihin ang Panginoon dahil lagi siyang nagmamahal. Purihin ang Panginoon dahil ang kanyang pagmamahal ay lagi natin kasama. Justice. Justice is important to have a functioning society. Napakahalaga ng katarungan, ng hustisya para maging maayos ang lipunan. There is progress. There is prosperity where there is justice. Justice is also central in the advocacies of Jesus because it is in the Father's character to be fair and to be balanced. Yan ay mariin na itinuturo, ipinapamuhay ng Panginoong Hesus ang pagiging balanse, ang pagiging makatarungan, dahil yan ay katangian ng kanyang Ama, ng ating kataas-taasang Diyos. Isaiah 61 verse 8, the Lord says, I love justice. Ang linaw-linaw. Sabi ng Panginoon, I love justice. And I hate oppression. I hate crime. Paano ba natin uunawain ang katarungan? How should we understand God's justice? Kung ito ay hinihingi, kung ito ay hinahanap ng ating kataas-taasang Diyos, makikita ba natin siya? Can we still see the justice of God? At paano ba natin siya makikita at mararanasan? Mga kapatid, lalo tigit sa mga panahon na ngayon, maaasahan pa ba natin na maranasan ang hustisya ng Diyos? Paano natin siya pare-parehong titignan at mararanasan? Yan ang ating pag-usapan. Yan ang ating sama-samang reflection ngayong umaga. Hanapin natin ang liwanag at pag-asa higit sa lahat na galing sa ating Diyos. Sa ating shared reflection na pinamagatan nating justice in Jesus' name. Justice as a concept and a practice is defined by the life and teachings of Jesus. Mas mauunawaan natin ang hustisya pagka tinignan natin ang ating Panginoong Hesus. Pag inaral natin yung kanyang halimbawa, yung kanyang mga ginagawa, mas mauunawaan natin ang talagang malalim na ibig sabihin ng justice. And you know, justice can be seen in the ministry of Jesus. Jesus' ministry of rest, freedom, and love is set against the backdrop of injustice by those in power and their neglect of the people during His time. Kapag pinag-uusapan natin ngayon sa panahon natin yung ministry ng Panginoong Hesus tungkol sa kapahingahan, tungkol sa kalayaan, tungkol sa pag-ibig, lahat ng yan actually nung panahon niya, tinatalakay niya yung mga bagay na yan na ang setting, ang konteksto ng panahon niya ay kawalan ng katarungan, kawalan ng balanse sa lipunan. There is injustice during His time. Kaya mahalaga rin, mas makikita natin, mas ma-appreciate natin yung malalim na meaning ng rest, mas malalim na meaning ng freedom at saka love pagka naunawaan natin yung background ng injustice nung panahon ng Panginoong Hesus. Ganun kalalim, ganun kasidhi yung kanilang pangangailangan for rest, kapahingahan, for freedom, kalayaan, dahil nga ang dami-daming imbalance na nangyayari sa panahon nila at maging sa panahon natin ngayon. Kaya ang lalim din ng kahulugan ng mga katuruan ni Jesus even today. Matthew 5 verse 6, God blesses those who hunger and thirst for justice, for they will be satisfied. Ang Panginoong Jesus mismo ang nagsasalita niyan. Ang pangako niya sa lahat ng kanyang mga inaabot, ang pangako ng Panginoong Jesus sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya, yung mga naghahanap ng justice, yung naghahanap ng kalayaan at balanse sa kanilang buhay, makikita nila yan sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoong Jesus. Justice is also righteousness. Justice can also be understood as honesty and fairness. Yun lang naman yun eh. Maging honest, maging fair, maging tama. Righteousness is pagiging tama. Justice can also be seen in terms of kindness and mercy.
for those, especially who are not treated right. Yun naman talaga ang hustisya. Jesus, as we are pointing out, is the supreme model of justice. Siya ang pinakamataas na halimbawa ng katarungan, ng pagiging balanse, ng magiging tama, ng pagiging fair. And Jesus gives us a moral blueprint and divine authority for seeking justice. Now, as Jesus followers, bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, we are also expected to seek and uphold justice. Dapat kasama yan sa hinahanap natin sa buhay. Kung naghahanap tayo ng ligaya, naghahanap tayo ng saya, naghahanap tayo ng pagpapala, kasama din natin dapat hinahanap ang katarungan sa buhay. It should not be separate from our faith. Marami kasi ang akala ay mga social issues yan, pang current events. But no, kailangan nating maintindihan na even during Jesus' time, especially during Jesus' time, ang mga kaharap ng Panginoong Hesus, social issues. Kaya hindi yan hiwalay sa ating pananampalataya. Justice is an application of faith. It is an application of faith. At sabi nga natin, bilang tagasunod ng Panginoong Hesus, kasama yan sa hinahanap natin, idinadalangin natin, kasama yan sa inaasahan natin. Matthew 5:13-16, sabi ng Panginoong Hesus, you, mga tagasunod ko, mga followers ko, you are the salt of the earth. But if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled underfoot. Sabi niya, bilang liwanag, bilang asin ng sanlibutan, ang purpose ng asin ay magbigay ng panlasa, ng alat, ibig niya sabihin ng meaning sa buhay. At kung mawala yon, kung mawala yung purpose ng paghahanap ng justice for all, para saan pa? Sabi niya gano'n, naging follower kayo. Di wala rin palang saysay yun. Kasi nga kasama yan sa ating hinahanap. Sabi pa niya, verse 14, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on stand and it gives light to everyone in the house. Sabi niya, kung liwanag nga kayo at talagang liwanag kayo, hindi ka naman nagsisindi ng kandila tapos itatago mo? First and foremost, fire hazard yun. So, hindi mo siya itatago, hindi mo siya ikukubli sa ilalim ng isang mangkok o isang sisidlan. Kaya ka nagsindi ng liwanag sa bahay, ilalagay mo yon sa pinakamataas na lugar ng bahay para magliwanag sa gitna ng kadiliman, right? Sabi niya, kayong mga Jesus followers, kayo rin yon. Kayo ang liwanag ng sanlibutang ito. Kung talagang tagasunod ko kayo, mas dapat kayong magliwanag. Huwag niyong itago ang liwanag ninyo. Mas lalo kayong tumayo doon sa lugar na madilim para yung kadiliman sa lugar na yon ay mabigyan ng liwanag. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Take note, paano daw nag-glorify ang Diyos Ama natin sa langit? Kapag nakikita ng lahat ang ating good deeds. Kapag nakikita ng lahat ang ating liwanag, nag-glorify ang Diyos natin. Kaya kasama sa ating pinapanalangin, kasama sa ating hinahanap, kasama sa inaasam natin na pagpapala ang justice. However, what do we mean by justice? Kanina pa tayo justice ng justice. Liwanagin nga natin. Pag-usapan pa natin. What do we mean by justice? How should we understand justice? Unahin natin yung hindi. Justice is not, ito yung not ha, justice is not taking revenge or vengeance. Yan ang una nating kailangang linawin. Marami mga Christian, pag nagpe-pray sila ng, bigyan mo ako ng justice, Lord. Actually, ang nasa puso at isip nila, iganti mo ako. Bawian mo yung mga nang-api sa akin. Yun yung nasa isip. But justice is not taking revenge. It is not about taking vengeance.
Sa system ng old law of ancient Israel, kinakailangan nilang maglagay ng sobrang authority, sobrang pananakot, so they can establish their authority, their supremacy in their tribal society. Noong panahon yun na yun, kasi ancient times eh. Nga lang, as a result, there was always divisions. There will be infighting, there will be civil war, kasi nga kailangan nilang ipako yon, na kailangan parusahan, kailangan may takot. Dapat managot ang lahat. At malagim ang pagsagot sa mga violations noon kasi they need to instill that authority and fear. But as a result, there will always be divisions. Ang Israel hindi naman talaga naging united even during their time. Remember, there were 12 tribes. So nung nag-attempt sila na maging one kingdom, maya-maya naging north and south kingdom na rin siya. Kaya nga may kingdom of Judea at kingdom of Israel. Kasi na-divide din sila eventually. And eventually, yung dalawang kingdom na yon, nagkanya-kanya rin. Naging 12 tribes na naman din siya. So there will always be divisions. There will always be civil war and infighting. There will be non-stop claim on the right to take revenge. Kasi nga, ang rule, gantihan. Pag may ginawa sa yung mali, gantihan mo. Eh yung gumante, sumobra yung pagkakaganti niya. Sobra, gaganti na naman siya pabalik. Hindi na natatapos. That is the old system. And it was never good because it was based on revenge. It was based on vengeance. Kaya eventually, ang sabi ng Diyos, Deuteronomy 19:19 at 21, kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Yun ang rule according to their old text. Kung ano ang inutang, iyon din ang kabayaran. Buhay sa buhay, mata sa mata, ngipin sa ngipin, kamay sa kamay, paa sa paa. Ang higpit. And as I have already elaborated, yung ganyang klaseng system, yung ganyang klaseng ruling, wala naman talaga nasusolve. Kasi nung tinusok nung isa, yung isang mata, sumobra. O tutusukin niya ulit pabalik. Nung pinutol yung isang daliri, teka, isang daliri lang ang usapan, naging dalawa. O di sobra na naman, babawi na naman siya. You see the point? Wala namang na-achieve. Tuloy-tuloy ang revenge, ang gantihan. Hindi mabuting basihan ang gantihan. Kaya we have to clarify that justice is not taking revenge. Hindi siya pwedeng basihan. Matter of fact, nilabanan ng Panginoong Hesus ang mapaghiganting pananaw. Nilabanan niya yun. Jesus taught the way towards true justice. Mga kapatid, hinahanap natin ng hustisya, yes. But we must not, do not mistake justice for vengeance. Pag sinasabi kasing vengeance or revenge, yan yung makapaghiganti ka lang. Makabawi. Makasakit pabalik. Yun ang point ng gantihan eh. Yun ang point ng revenge and vengeance. Nasaan ang justice doon? Sabi nga nung isang commentator sa isang book, the problem with the rule of an eye for an eye, everybody ends up blind. Pagka tinuloy natin ng tinuloy yung mata sa mata, eventually bulag na tayong lahat. Kasi wala siyang tigil. So do not mistake revenge. Do not mistake vengeance for justice. Matter of fact, ang turo pa nga ng Panginoong Hesus, Romans 12:19, Beloved, never avenge yourselves, but leave it to the wrath of God. For it is written, Vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Kanino raw ang vengeance? Kay Lord. So wag gumanti kasi hindi sa'yo ang pagganti. Sabi ng verse, vengeance is mine. Sabi ng Diyos, akin ang vengeance. Ibig din sabihin ng akin ang vengeance, no one among you can claim the right to avenge. Ibig din sabihin ng akin ang vengeance, no one among you has the right to take vengeance or revenge. It doesn't belong to anyone. Bakit siya it doesn't belong to anyone? Kasi pare-pareho lang naman kayong may sala. So hindi talaga siya nagpapantay every time na babawi ka. Hindi rin nagpapantay. So wag na lang kayong gumante. Wag na lang kayong magbawian.
Vengeance is mine. It doesn't belong to anyone. Paano naman yun? Parang lugi naman ako. Siyempre, yun ang iniisip ng marami. Remember, God's justice is embedded in the natural law and in the spiritual realm. Hindi tayo kailangan personalin ng Diyos na bababain niya tayo sa langit para patamaan tayo ng kidlat kasi ikaw ang tigas-tigas ng ulo mo. Kanina ka pa nakakalamang sa kapwa mo. Ito ang kidlat, nakapangalan sa'yo. Hindi niya tayo kailangan ganunin. Kasi naka-embed na yung rule of balance ng Diyos sa natural law. Kaya sabi sa Galatians chapter 6 verse 7 to 9, do not be misled. Mga tao, mga kapatid, mga kaibigan, huwag kayong malito, huwag kayong padaya, do not be misled. You cannot mock the justice of God. Kasi wala yang opisina, wala yang office hours, wala yang officer in charge, wala yang committee. Yung justice of God, naka-embed yan sa natural law. At ano ang sabi ng natural law? You will always harvest what you plant. Babalik at babalik sa'yo kung ano yung inihasik mo. Aanihin at aanihin mo kung ano yung itinanim mo. Kaya nga, hindi nyo kailangan magbawian, sabi ng Diyos. Babalik din sa Kanya yan. Sa paanong paraan, ay bahala na. Basta ang point ng natural law, babalik sa Kanya yan. So as we are clarifying, justice is not revenge. Merong sariling sistema ang langit dyan. Justice is also not passive acceptance. Hindi siya passive acceptance in a sense na yung pagka sinasabi natin na hayaan mo na yan. Hindi pwedeng hayaan mo na yung evil in the world. Yung pagka naririnig nyo yung, ay wala na tayong magagawa dyan. Hayaan mo na ang justice ng langit dyan. That's not justice. Pagka naririnig nyo yung, ay sa kabilang buhay na lang mananagot yung magnanakaw na yan. Hindi rin ganun ang justice. Alam nyo, hindi yun justice kasi ang tawag doon, justice. So iba ang justice sa justice. At marami ganyan ang tinuturo. Hayaan nyo na yung mga bagay na yan. Huwag na tayo makialam dyan. Kasi mga Christian tayo. So hindi natin issue yan. Justice yun. As I have said a while ago, we can say in our studies na hinahanap ng Diyos ang katarungan dito sa lupa kagaya sa langit. At inaasahan tayo bilang mga tagasunod ng Panginoong Hesus na makiisa sa pananalangin, sa pag-asa na magkaroon ng maayos na lipunan. In this sense, kung hindi passive acceptance ang justice, we can also say that justice requires action. Justice requires action. Ignoring evil will not fix the situation. Let me say that again with more drama. Ignoring evil will not fix the situation. Ignoring what is wrong will not make it disappear. Kailangan itama. Pag may mali, hindi yan mawawala ng hindi mo na lang papansinin, hindi ko na lang papansinin, baka umayos din. Hindi siya matatama. Kaya marami kahit yung mga babae hindi nag-LRT kasi hinihipu-hipuan sila doon, hindi umuimik. Hayaan mo na, titigil din yan. Yung kamay ng lalaki nasa boobs na ng babae. So hindi siya titigil, promise. Hanggat di mo kino-call out na, hoy mama, yung kanina pa yung kanang boobs ko yung chinachansingan mo, ngayon nakakakaliwa ka na. Hanggat di mo kino-call out ng gano'n, ano mangyayari? Anong inaasahan nyo? You have to call it out because justice requires action. Ignoring evil will not fix the situation. At lalo't higit, mga kapatid, tayo na sumusunod sa Panginoong Hesus, kailangan matalas ang mata natin sa mga kamalian. Otherwise, sabi ng parable kanina, yung description ng Panginoong Hesus kanina, sabi niya, anong saysay ng asin na walang alat? Diba? Anong saysay nun? Useless din. Proverbs 25:26, in another way of elaborating it, sabi ng Proverbs, when a good person gives in to the wicked, it's like dumping garbage in a stream of clear water. Ang linaw-linaw, napaka-vivid ng description. Kapag may mabuting tao, pero give in lang siya sa mga nangyayaring mali,
para kang nagtatambak ng basura sa mga malilinis sana na daluyan ng tubig. At pag may basura ang mga daluyan tubig, anong mangyayari? Magbabara at babaha. Obviously. Ang ganda-ganda ng description ng Proverbs. Nandun pala yan. Justice is resisting wrongdoing. Ang mali ay mali. It is also standing against oppression to set things right. Romans 12:21, don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. And yes, ngayon pa lang ipagdidiinan ko na to, evil can be conquered by doing good. Mananaig lagi ang kabutihan at liwanag ng Diyos. Anumang dilim at kamalian yan, good will always win against evil. So do not ignore wrongdoing. Yun dapat malinaw sa atin yun. Hindi natin sinasabi na magpaka-radical tayo or anything, pero dapat malinaw sa atin na wrong is wrong. Dapat malinaw yun. At higit sa lahat, aside from not ignoring the wrongdoing, also do not add further to the wrongdoing. Iba yung hindi mo pinapalagpas yung mali, iba rin yung wag ka nang dumagdag sa mga mali. Wag ka nang dumagdag. Instead, sabi ng Romans na 12:21, do good. Do good. 1 Peter 3:9, do not repay evil with evil or insult with insult. Wag ka nang magdagdag sa mali. On the contrary, repay evil with blessing. Because to this you were called so that you may inherit a blessing. Ay, mali na nga siya, ibe-bless ko pa siya. Hindi yan ang ibig sabihin ng verse. Ang ibig sabihin ng verse, huwag ka nang makidagdag dun sa mali na ginagawa niya by doing another wrong, instead bigyan mo siya ng liwanag. Nang sa gayon, itigil niya yung kamalian na ginagawa niya. Yun ang blessing sa kanya, yung tumigil siya. Yun ang blessing doon. Justice in Jesus' name. Justice in Jesus' name is about restoring right relationships based on equality and equitability. Maging tama ang mga relasyon ng tao. Yun ang goal ng justice. Maging tama kasi kung pantay-pantay at makatao ang pagtingin natin sa isa't isa, bakit kailangan may minamaltrato? Kung talagang pantay at makatao ang pagtingin sa kapwa ng bawat isa, bakit kailangan dayain ang kapwa-tao? Bakit kailangan silang lamangan? Kung tama ang relasyon, tama ang pagtanaw natin sa isa't isa, merong equality, pagkakapantay-pantay, at equitability. Micah 6:8, the Lord God has told us what is right and what He demands. See that justice is done. Let mercy be your first concern and humbly obey your God. Justice in Jesus' name is about caring for the weak and the marginalized. Kaysa gumanti, mas mahalaga na tulungan ang mga naapi at nasaktan kaysa gumanti. Yun ang mas dapat unahin. But also, as we are already pointing out, justice in Jesus' name is also about confronting oppression. Pigilan at tigilan ang katiwalian. So hindi lang siya pinipigilan kasi baka ikaw yung cause, itigil mo rin. So sama-sama, tulungan yan para mapigil siya. Isaiah 1:17, learn to do right, seek justice. At kanina pa natin ina-elaborate, ano yung justice? Hindi lang makapagbawian, hindi lang may makulong o mapugutan ng ulo. Kailangan ma-restore yung balanse sa lipunan. Seek justice. Defend the oppressed, as you see. Take up the cause of the fatherless, the orphans, and plead the case of the widows. Yung mga walang kapangyarihan, ipagtanggol sila. Kaya may kapangyarihan na iginagawad sa tao para tulungan ang mga walang kapangyarihan. Ganun sana. Ngayon na mas nauunawaan natin ito, mayroong malaking hamon sa atin. Dahil bahagi tayo ng lipunan, tayo ang asin at ilaw ng mundong ito.
Simulan natin sa ating mga sarili. Simulan natin sa mga nasa malalapit sa atin. Magpakorek kapag kinokorek. Ngayon kanina pa nating ina-elaborate ito, dapat makorek yung mga dapat ikorek. May mga tao kasi na alam naman nila sa sarili nila na mali naman yung ginagawa, pero ipipilit i-justify. At ganun ang uso ngayon, i-justify ng i-justify. Dapat malinaw sa atin na hindi dapat nililiko-liko ang katwiran para mailusot ang mali. And remember, not all that is legal is ethical. Kasi merong mga bagay na pasok sa rules. Merong mga bagay na wala sa rules, kaya parang pwede kasi wala namang rules. Mayroong mga bagay na pinilit lang pinasok sa rules, pero alam ng lahat, hindi yan tama. Maraming ganun. Kaya kung kinokorek, magpakorek. Kailangan yun ay maging goal natin bilang mga Kristiyano, mga goal natin bilang tagasunod ng Panginoong Hesus. Hindi lahat ng pwede ay okay. And I think I'll be quoting from Justice Jose Benedicto Luis Reyes nung sinabi niya na fulfilling the law is not necessarily achieving justice. Kasi nga pwedeng nasa rules, pwedeng ipinilit sa rules, or kaya wala naman talagang rules, pero so okay na kasi na-fulfill naman yung law. Pero sabi ng former justice, hindi porke na-fulfill yung law ay na-achieve mo na yung justice. Hindi siya ganun. Proverbs 29 verse 1, some people refuse to bend when someone corrects them. Eventually, they will break. And there will be no one to repair their damage. Darating at darating yon. Kasi nga, merong embedded natural law na siyang magbabalanse ng lahat. Isa pang kailangan nating isaalang-alang, doing what is right and fair should be celebrated. Dapat nating ipagdiwang yon. Kasi parang minsan, hindi siya napapansin. Pag merong gumagawa ng tama, yung parang di siya pinapansin, dapat ipinagdidiwang siya. Proverbs 21:15, when justice is done, good citizens are glad, and crooks are terrified. Ang ayaw lang naman ng tamang gumagawa, or tamang ginagawa, yung mga mali ang ginagawa. Pero yung mga matitinong tao, masaya naman sila pag may tamang nangyayari, right? Kaya dapat pa nating i-celebrate yon. And I think for our Jesus community, for our pamayanan, mga kaibigan, mga kapatid, I want to remind everyone from a very personal note, don't lose hope and energy in doing what is fair and right. Don't lose hope when you are doing what is fair, when you are doing what is right, lalo pa kayong magkaroon ng energy. Pagpalain pa kayo lalo ng energy at ng pag-asa to do it. When even, and most especially when wrongdoers seems to be doing well, pagka parang, buti pa sila, walang ginagawa, pero ang dami-daming pera, ang yaman-yaman, ang dami-dami nangyayari. Mga kapatid, huwag nyo silang kainggitan. Huwag kayong mainggit sa mga ganun. Kasi darating at darating ang pagbabalanse ng mga bagay. Do not lose hope and energy in doing fair and right. Psalm 37 verse 1 to 2, don't worry about the wicked or envy those who do wrong, for like grass, they soon will fade away. And ako personally, ang dami-dami ko ng kwento nakita na ganyan. Mga real life stories na akala mo ang tataas nung kanilang mga kinalalagyan nung panahon na may ginagawa silang mali. And nasan sila ngayon? Doing the right thing is a reward in itself. Yung makagawa ka ng tama, blessing na yun. Kasi nga maraming tao hindi nila kayang gumawa ng tama. So when you're doing the right thing, that is already a reward. Proverbs 16 verse 8, it is better to have a little honestly earned than to have a large income dishonestly gained. Kasi meron naman bunga ang paghihirap, meron naman matatamasa dyan. So wag mainggit. Wag niyong isipin na buti pa sila.
Lagi niyong iisipin na when you are fair, when you are right, you are in the right position. You are blessed to do what is right. You are blessed to do what is right. Lagi niyong isa puso yun. Huwag kayong manghinawa. Kasi ang totoo, kahit naman ako nararanasan ko rin, hindi ba kapag maraming gumagawa ng mali, at parang nananamasa pa sila sa paggawa ng mali, ang totoo parang nakakasawa gumawa ng mabuti. Di ba? Aminin natin, may ganong feeling. And for my case, for the case of our leaders, our teachers, our preachers, parang nakakapagod magturo ng tama. Kasi mas mayaman pa sila. So parang nakakasawa. But then again, I would say, with all my heart, my brothers and sisters, may blessing ang sumusunod sa tama. Iingatan ng Diyos yung mga nakatindig sa tama. When you follow the path of righteousness and justice, the Lord will keep you, the Lord will preserve you, the Lord will bless you. Hindi kayo nagkakamali sa pagsunod sa tama. Never kayong magkakamali doon. Psalm 37 verse 28, for the Lord loves justice, and He will never abandon the godly. Hinding-hindi niya iiwan, hinding-hindi niya papabayaan yung nagtitiwala, yung mga sumusunod sa paraan niya. So huwag kayong manghinawa, huwag kayong mainggit. We are in a better spot, I guarantee you, because we are standing in the promises in the goodness of the Lord. 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers and sisters, be steadfast, be immovable. Huwag kayong patitinag. Always abound in the work of the Lord. Tuloy nyo yan. Tuloy nyo yung paggawa, pagsunod sa mga gawain ng Panginoon. Knowing that the Lord, or that in the Lord, your labor is not in vain. What you do for the Lord, how you follow the ways of the Lord, it is not in vain. It is not in vain. Nariyan ang blessed assurance. Justice is not separate from faith. It is not. As followers of Jesus, doon tayo sa tama, doon tayo sa patas, doon tayo sa mabuti. Ito ang kalooban ng kataas-taasang Diyos. Psalm 106 verse 3, blessed are those who act justly, who always do what is right. Huwag kayong panghinaan ng loob. Lalo ngayon, sa panahon na parang nadidiliman na tayo, sa dami ng mga nagaganap na kasamaan, sa mga panahon na parang hindi na tumigil ang mga usapin ng katiwalian, at parang nakakalito na. Nakakalito na yung bukas na pagtanggap sa mga mali at mga pandaraya. Nakakalito na. Mga kapatid, maaasahan pa rin natin ang katarungan mula sa Diyos. Maaasahan pa rin natin, totoo, tunay pa rin ang pagpapala galing sa pagsunod sa kabutihan ng Diyos. Again, He will never leave you. He will never forsake you. Bagkus pa nga, lalo kanyang palalakasin, lalo kanyang isusustain dahil ginagawa mo yan tama. Kaya huwag kayong mapagod, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magpabigat, huwag niyong pabigatin ang puso niyo sa mga issue na naririnig. Bagkus, gumawa ng tama. Instead of worrying, instead of being heavily affected, do good because your light will shine. Your light will shine and your Father will be glorified in heaven. Galatians 6:9. Mga kapatid, declaration natin to sa isa't isa. Pwede? Let us not become weary in doing good. Declare mo sa mga katabi mo, mga nasa paligid mo. Tayong lahat, encourage one another, mga kapatid, mga kaibigan, tayo. Let us not be weary in doing good, for at the proper time, we will reap the harvest. We will, assurance yun. Darating ang tamang time, darating yun at darating. We will reap a harvest, basta wag mag-give up. Just don't give up. Mga kapatid, brothers and sisters,
do not give up the good work. Do not give up. Continue your walk in the Lord. The righteousness of the Lord will always prevail. The Lord will keep those who follow Him safe and blessed. Let us all together stand in faith, stand in truth, stand on fairness and justice in Jesus' name. In Jesus' name. Panginoon, nagpapasalamat kami sa umagang ito sa ibinahagi sa amin ni Pastor John. Dalangin po namin na mas maging malalim pa po ang pagkakilala namin sa inyo in the area of